single hole nozzle na nakadiretso. Okay, tapos palibot lang, doon na lang tayo sa dito sa pilapil. Yan, naabot na dito yan sa lubong. Okay, para maiwasan natin kasi hinahirapan na ako dito yung gitna. Dumaan ako dyan, matigas yung puno, yung power sprayer, so masabit sa puno ng palay, kaya na bumababa yung revolusyon. Kung yun lang ang hahawakan natin ay ma-out balance tayo, pero yan, aabot na dito yun kasi malakas yun. Power sprayer naman, single hole na pang mangga talaga. Yung buga parang hindi natin patatamanukan, yung pino pa rin, parang nagpapahamog lang tayo. Okay, tapos doon banda naman gagamitan natin yung tatlong magkakasunod na magkakasunod na nozzle. Okay, yung gamit natin dati, dito lang dapat mapaabutan natin tong gitna. Okay, ganyan na yung mamayang hapon yan, marami nang nakayuko kasi magkakalaman na yung pinakatuktok kasi nag-umpisa na magganyan. Okay, ito variety natin na to ay safe na. Okay, kaya itong pure organic natin, ayan, ito yung pure organic natin, walang abono, walang insecticide, pesticide, fungicide, herbicide, bactericide. Okay, lahat ito wala yon. Okay, ang tanging kaibahan lang itong pure organic natin dito sa side ng piggery ay mayroon itong kombinasyon na abono at yung foliar natin na ginagamit na Yieldmore natural all-purpose foliar fertilizer, Korean farming technology. Okay, yun ay formulated and distributed by Agrisave International Corporation, made in the Philippines. Okay, kinuha lang natin yung technology dahil nga yung brother natin ay nag-aral sa Korea. Okay, scholar ng government ng ilang taon. Okay, sharing is caring. Tara sa harap para may pakita ko na yung panahon. Nandito yung Agrisave International Corporation, handang tumulong sa inyo, at Agrisave Agritipids. Okay, PH. Punta nyo YouTube channel natin para marami kayong mapupulot na aral doon. Idagdag nyo, sabi ko nga, itapon nyo yung ayaw nyo, pulutin nyo yung pwedeng pangdagdag sa aral ninyo. Okay, ano na lang, at happy farmers, masaganang ani sa ating lahat. Di ba kabilis? 70 days. Ayan, nagpasapaw tayo ng 5 to 7 days. Tapos nagyuko na kaagad. Yan, sa mga ilang araw yan, pag bumintog yan, halos wala na kayong makitang espasyo niyan, mga kagre, yung ganyang kakapal na palay natin. Okay, yan, nandyan si Agrisave International Corporation, handa nang tumulong sa inyo, i-share na yung technology sa inyo, makakarating din sa inyo para mapaganda na hindi tsamba-tsamba. Okay, may protocol tayong ginagamit, napatunayan na ng iba, at mas mapatunayan pa habang nag-harvest na kadaling anihin yung 10 metric tons. Okay, na walang tsamba-tsamba. May ginagamit tayong protocol para kalabanin yung climate change. Tignan nyo March uulan, tapos biglang hahangin, tapos ganyan na naman sa Abril, dapat yan ay talagang tag-araw na. At hindi naman pwede na malakas masyado yung sikat ng araw dahil heat stress. Baka hindi nyo alam yon, na heat stress din yung palay sa sobrang lakas ng sikat ng araw. Okay, yan yung mga gumagamit ng antaas ng urea, bumabaluktot yung dahon. Okay, tapos sa flowering stage kayo, marami ring mababaog kung heat stress yung palay nyo. Okay, ganun na lang. Happy farmers, magandang umaga sa ating lahat. Abangan nyo ito sa YouTube channel at i-upload natin. Bye bye. Afternoon mga ka-Agritipids, check 12:07. Okay, yung araw ay ilan na ba? 60, mga 70, 69 days itong palay natin. Ayan, yan na yung palay natin na lumpin 2026. Ayan, tingnan nyo, nakadumugon, sabi sa Ilocano. Ayan, at least tapos na tayo sa flowering stage nitong palay natin. Nasa green feeling na tayo. Okay, to milking stage, susunod na dyan. Ayan, napakainam. Ayan na. Ngayon naman ang titignan natin ay yung SL28H natin. Tara, puntahan natin
Para hindi lang ito, actually kagagaling natin dun sa may demo kanina. Yung pinuntahan natin dyan sa sentro, yung pang lupa naman yun, okay? So mga next cropping ay makikita nyo, i-try natin dito. Kasi isa tayo sa umatin dun ay napakaganda dahil mabibigyan, yung mga umatin dun ay mabibigyan ng ganun. Para matry natin dito kung malaking ay tutulong sa lupa natin ay napakainam, okay? Meron tayong gagamitin para sa pang balanse ng pang neutral sa ating sakan para pantanggal acid ngayon, kaya alkalizer, okay? Yan. Ngayon naman ay nasa flowering pa yung iba pero konti na. Wala nang kwan dyan. Karamihan buhay dyan ay wala nang mag-open. Ayan. Ayan. Taga Balagan family. Okay, sa SL 28H naman tayo. Para hindi lang puro kwan. Saan pa tayo dadan? Doon naman sa kabila. Yung lininisan ko. Ayan. Ayan. Shout out sa kung kanina dumaan dito. Si technician na field technician ng SL Agritech Corporation. At least nakita na niya itong variety nila. SL 28H na galing DE. Ayan. Kaya sabi ko mas maganda babalik na lang sa talagang sapaw na. Nakikita natin ito ay nasa mga kon na nasa 70% na yung naglabasan sa edad ng 69 days mula nung nailipat tanim galing dito. Nailipat tanim natin. Ayan. Tingnan natin napapagpag ba o hindi. Ayan. Okay pa naman. Yung ginamit natin dito ay yung Yieldmore all-purpose, natural all-purpose foliar fertilizer, okay, na Korean farming technology. Okay, wala tayong ginamit dito. Remember yan, ganyan kaganda yung palay, ganyan na patibay natin, ganyan din katibay yung palay na ginamitan nun. Okay, pinang support natin sa combination ng inorganic fertilizer, kaya naging ganyan. Ang lalaki lumabas. Okay, sana ay walang malaglag, masira sa kasi sayang, ito pala natin napakaganda, walang masira sa uhay yun, lakas ng hangin. Tingnan nyo, yun ay may katangihan na yung pinulyar na foliar spray natin yun ay heavy flower at pabigatin niya rin yung nakamix lang doon na ibang sustansya, pabigatin niya rin yung bunga, tapos patibayin yung puno ng palay. Kaya pansin nyo yung palay natin ay strong, okay, hindi ganun na nag-over sa nitrogen. Tingnan nyo, tanghalin tapat. At yan yung LCC, leaf color. Sa leaf color chart yan yung kulay nya, base. Sa leaf color chart yung taas ng nitrogen content nya na nailagay kung susukatin natin. Okay, ayan, ayan, o diba, ganda. O, tara doon para malapitan natin. I-vlog naman natin ito, pakita naman natin ito, matagal yung hindi nakita. Ayan, habang nasa flowering stage at panicle exertion at heading stage. Okay, sabay-sabay na yan. Habang lumalabas yung nag-exert yung uhay, fully exerted, nasa flowering stage na rin yan. So oras na ng 9 o'clock, basta nakaramdam yung balat natin ng sikat ng araw, magbubukahan yan hanggang sa alas 3 ng hapon. Ayan, di ba? Nakabuka. Okay, 3 PM. Yan yung lininisan natin kasi ayaw ko nga, sabi ko sa inyo, ayaw ko ng maduming pilapil. Yan, may nagpapatubig dun sa likod. At kusa naman nagkakatubig itong palayan natin. Ayan na, para mabili nyo. Ayan, yung katangian ng SL, pansinin nyo, yung isang uhay, ayan, ay ang daming bilang. Tignan natin, wala namang nalalaglag sa baba. Sana ay gumanda ng panahon para makita natin talaga yung potential yield ng palay na to. Kung masagaran natin, tinatansya ko kung masagaran natin yung batok nito,
sa ganyang dami ng butil, kaya niyan mahigit 400 to mahigit, ay madali nating anihin yung 10 metric tons, okay, or 200 per hectares. Okay, pag-pray natin, ayan, nakabuka lahat. Meron lang nakalabas, huwag tansyahin natin ay 70%. Okay, meron pa tayong 2 days ito. Sapaw na to. Ayan o, ganyan lang katangkad yung palay natin. Yan, pinipilit kong i-view sa inyo para makita nyo ng actual. Ito i-upload ulit natin sa YouTube channel, Agritipid PH. Puntahan nyo lang doon. Okay, pansin nyo naman, wala tayong ginamit ng insecticide, herbicide, ano pa, pesticide, fungicide, bactericide, at ibang side by side. Pero tignan nyo kung gaano katibay yung palay natin. Matibay sa peste at matibay sa sakit. Nakita nyo naman na wala siyang sign of bacterial leaf blight, okay, or bacterial leaf stick. At mapansin nyo rin na wala kayong makita na damage ng stem borer whitehead. Kita nyo man kung hinagod ko yung stick, pag ginanyan ko yan, ang daming mga paru-paro dyan. Pero yun nga sinabi ko sa inyo, once na maresistensya yung palay na patibay, ay hindi basta-basta makakoporma yung anumang peste dyan. Okay, kaya labang insekto lalaki. Okay, yan yung palay. Kung mayroon kayong 7 lang na sowi or 10 sowi, sabihin na natin, buuin nyo lang yung kwandon 300 to 250. Kung may sagad yung buuin hanggang batok, itong mga variety na nagamit natin ay may katangian na bumubukol, malalaki yung butil, tapos bumubukol sa gilid, ay madali lang anihin. 200 kaban na yun mga kaagri kaagad. Okay, yun dami na yan. Hanggang dun yan, SL 28H natin. Tara na, dadaan pa tayo, ikot tayo para ma-view nyo. Yan. Tsaka na lang tayo pupunta sa SL 8H. Doon naman ay late na. Kung yun na nahuli na lumabas. Dami na. Yan. Shout out sa kaibigan natin si Pare Jerby. Kung pinuntahan natin kanina yung SL 28H niya. Ang ganda. Talagang nakayuko na rin at nagkakalaman na. Yan, ganito rin yung variety yan, napakaganda. Hanggang dito yung SL 28H natin na yan. Pansin nyo, yung lalaki dito tadulan. Sana hindi tayo malaglag. Okay, itong tatlong pinitak na to, pag na 3,000 lahat yung gandun, pag naiani natin ito ng 60 kaban, 200 kaban na yon, mahigit. Okay, dahil hindi lang naman espresso, hindi lang naman 50 kilos yung inaani natin dito. Nung mga nakaraang cropping, yung SL88 natin doon sa isang pinitak, nagtimbang tayo ng tatlo, nagtimbang ng 58, 59 at 61. Kaya ibig sabihin na natin average ay 59. Okay, yan na, palay natin. Wala tayong dadaan, wala tayong stick, nakatsinilas tayo, malalaglag tayo dito. Teka, tanggalin natin check-on. 1, 2, 3, go! Yan. Para makita nyo lang, sinakripisyo natin na magtanggal. Okay mga ka-Agritipids, yung gustong may add sa group chat ng Agritipid PH, ulitin ko, i-PM nyo na lang ako sa account sa Facebook, April Banarsuge, o yung mga kasamahan natin na ang gagaling. Ayan, at para makapasok kayo, kasi ang daming aral doon na naibabahagi, at pati protocol para sa wheat season ay ilalatag na rin natin. Okay, yan, kita kayo. Meron man lalabas dyan na whitehead. Sinabi ko nga, may nagko-comment sa YouTube channel natin. Tignan nyo yung variety nating isa, wala na. Kahit 0.001%, wala na, hindi na consider damage yun.
Okay, sabi ko nga sa inyo, mas marami pang na-damage yung ararawan sa gilid na pa isa-isa kaysa yung stem borer. Ganun yung protocol natin. Yung nagsasabing tsaka lilitaw pag nakasapaw na, wala nang lumitaw po. Mali po yung pakuan nyo. Mali po yung obserbasyon nyo sa inyong palayan dahil papasok na yan noong pang panicle formation, boating stage. Yung mga stem borer, nakapasok na yan sa puno ng palay ninyo. Kaya once, bago pa man lumabas yan, uhay, ay pinuputol na unti-unti yung stock, yung panicle. Okay? Kung papasok man yan, sa bago bumitak yan, kung pumasok man yung uod yan, ay hindi makapasok na doon dahil may buko yan. Alangang nalulusot. Ay pag hinugot mo yung nesting borer nasa 1 feet to 2 feet, yun, nandun sa pinaka base, yung malapit sa base yung pinutol, yung binutasan, doon siya bumutas. Ibig sabihin yung palay po ninyo ay malambot. Okay, yung pamamaraan natin mga kaparmers ay pinatigas yung palay. Ayan o, kalalaki, hindi natin pwedeng hawakan. Naglabas ng uhay na mga giant. Okay. Yan, kita nyo na kung gaano kalalaki yung linabas na uhay. Para kitang kita pag gumalaw. Di ba? Halos sasapaw na sa 69 days. 69 days after transplant. Yung unang pinitak na lang konti. Okay, sharing. Ayan yung sinasabi kong niya. Tinira ng ararawan. Ayan, pinuputol diyan sa gilid lang. Pinuputol kaya natutumba. Okay. Sabihin na natin para tumigil na yung mga basher natin dyan sa YouTube. Sabihin na natin isang kaban yung na-stem borer. Okay? Wala kayong paniwala. Sabihin na natin isang kaban yung na-stem borer. Ayan yung pinutol ng ararawan. Ganyan lang yung nasira sa atin. Pa isa mas marami yung pinutol ng ararawan, mga crickets. Dito tayo dadaan. Ganun na lang mga ka-agritivids. Sharing is caring. Happy farmers. Itong isang variety natin ay halos yuyuko na. Okay, bukas ito wala na kayong makita. Talagang kalaman na yan. Sana hindi lang pinagpipray natin na hindi na lalakas pa yung tawag dun, hangin. Okay. Pagkanta palay natin yun nasa dulo nga. Nag-uusap kami kanina yung may SL28S dyan. Nagtataka siya, ang tangkad na lang palay natin hanggang dibdib na talaga. Pag linusungan ko yung tangkad niya, hindi pa nabaon yung paa ko doon kasi matigas doon, hanggang dibdib na mga ka-agri. Kaya nakuha na natin talaga yung idea height ng palay natin. Okay, sharing is caring. Happy farmers. Magandang buhay sa ating lahat. Masaganang ani. Bye-bye.